Sige po, ngayon naman po ay magtutuloy na po tayo sa ating lesson at pag-uusapan ngayong gabi na to. Pero actually po na i-message ko na to sa Sendalite NHA kaya alam na to ni Rose. And ganun din si Tita Lori kasi nung nag-Bible study ako sa kanila, shinare ko ito. Kasi hindi po inaasahang pagkakataon si Brother Alfred po dapat ang speaker natin. Kaso, it so happen inassign siya sa Calamba, kaya hindi po siya makakauwi ng maaga. Kaya ang inyong pastor, naalala ko, ayan, ito yung aking note. Ayan, kung mababasa niyo dyan sa aking kalendaryo. Ang sabi ko po dyan, faithfully preach the word of God in and out of season. Kaya hindi pwede akong hindi ako pwedeng humindi. 'Di ba? Parang dapat maging ready lang tayo palagi. And sa itong May nga tsaka June, yun ang mensahe sa akin ng Panginoon. Na ano't ano man ang mangyari, whether good or bad ang nangyayari, ikaw man ay good mood o hindi, ayan, so, mag-preach ka ng Word of God. And yun nga po yung natutunan ko sa pagiging lingkod po ng Diyos at sa pagiging pastor, na ano't ano man ang mangyari, may problema ka man o wala, yan, faithfully preach the Word of God. Kasi ang tinitingnan po talaga ng Panginoon sa atin ay yung katapatan po natin. Okay? Tapos wait lang pa, all around. Ayan, so punta na po tayo sa ating lesson. Ayan, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ito po. Ayan, lumabas na po ba? Ayan, so mag-type ng amen kung lumabas na. Amen, amen. So, ayan, so pwede po kayo mag-like ulit ha, mag-heart kung nandyan pa po kayo. Sige, let's go. Pray na muna tayo. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. And salamat po, Panginoon, for your very word, Panginoon, na magmi-minister po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi po ito salita ng tao, kundi ito po ay salita ng Diyos. Kaya sure na sure, Panginoon, sigurado po na ito po ay magpapalakas sa mga buhay po namin, Lord God. Alam po namin, Panginoon, ang bawat isa po sa amin dito ay gusto, Panginoon, na maging panalo, Panginoon, sa buhay. Kaya right now, Lord, by the power of your Holy Spirit, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga mapapakinggan po namin at maging madali po sa amin na i-apply ito, Panginoon, sa mga buhay po namin. Ayusin niyo rin po ang lahat po ng mga internet connection po namin. Dalangin ko na lahat po kami ay maging maayos, Lord God, sa pakikinig. And dalangin ko, Panginoon, na wag po kaming antukin, Panginoon, bagkus, Lord, kami po ay magkaroon ng enthusiasm, Panginoon, sigla at gana, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Sabi nga po, when we bless the gospel, Lord, we will be blessed by it, Lord God, in the name of Jesus. Kaya salamat po na maraming sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So again, God bless po sa mga participants po natin. Ayan. So sa mga pauwi pa lang po sa bahay, ingat po kayo sa pag-uwi. Sa mga nasa bahay na po, ayan, enjoy your meal habang nakikinig po nito. Ayan. So ang title po natin ay 7 Necessary Qualities of a Winner in Life. Siguro naman po dito po sa mga participants po natin, kapag tinanong po namin kayo, 'di ba, kung sino po ang mga gustong maging winner sa buhay, lahat po tayo tataas. Kasi wala naman po, 'di ba, sa mga tao o sino man sa atin ang gustong matalo sa buhay. Gusto po natin maging panalo tayo, maging victorious po tayo sa ating pag-aaral, sa pagtatrabaho natin, sa mga karir po natin, sa mga business po na ginagawa po natin, and even sa mga pamilya po natin. Gusto po natin maging masaya, gusto po natin talagang ang lahat po ng mga ginagawa natin ay akma sa salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi po na to, aalamin po natin ano ba yung mga dapat kalidad, karakter o katangian po ng isang winner sa buhay. So excited ka na ba? Kung excited ka, mag-heart ka na. Ayan. So sabi nga po dito, ang pinaka talagang makakapag-winner sa'yo sa buhay ay itong salitang persistence. Pag sinabing persistence, ito yung sinasabi ito yung kumbaga sa Tagalog, yung hindi ka sumusuko. Pag sinabing persistent, makulit ka. Yun talagang hindi ka tumitigil hangga't hindi mo na-achieve yung goal mo. So yun pala ang sikreto ng pagtatagumpay sa buhay. Na kailangan meron ka pong
persistence. And alam niyo ba, sabi nga po ng isang quotation, in order na maging winner po sa buhay, we must learn to keep on keeping on until we cross the finish line. Ayan. So sabi nga po dyan na kinakailangan, i-keep natin, 'di ba? Na tayo ay nagpapatuloy hanggang sa finish line. Naalala ko nga po 'yon, naikwento ko po 'yon sa church namin, na meron pong mga tao, 'di ba, na parang nasa tribo po sila. Ngayon in-interview po sila ng mga reporter. Bakit gano'n? Sa tuwing nagsa-Sundance kayo, o kaya naman sa Sundance, kapag sumasayaw kayo, ano talaga, umuulan. Ayan, tapos parang hiwaga po kasi sa kanila yan, sa mga reporter. Ngayon, ang sagot po ng mga taga-tribo, kasi sumasayaw kami hanggang sa umulan. 'Di ba? Parang iniisip nila, nga no, bakit kaya umuulan kapag sumasayaw tong mga tao na to? Ang sikreto, hindi kasi sila tumitigil hanggang sa umulan. 'Di ba? Kaya ganun din po tayo sa buhay. Na dapat kung halimbawa meron po tayong ina-achieve, meron po tayong goal sa buhay, dapat hindi po natin po tayo tumigil hangga't hindi po natin naabot yung target po na yun. And alam niyo po, yung persistence o perseverance pala sa New Testament, 32 times siyang nabanggit. 'Di ba? And translated po yun as patience, endurance, tsaka patiently waiting. And sabi nga po, the term literally means remaining under or standing firm despite opposition. Yung pala yun, na pag sinabing perseverance, kahit pa po may laban sa'yo, kahit pa po may opposition sa'yo, ay patuloy ka pa rin na tatayo, 'di ba, ng matibay. Magi-stand firm ka pa rin. And sabi nga po, in life, we will face many challenges and adversities. And sinasabi ko na po yan sa inyo ngayon pa lang, na sa buhay po natin, magkakaroon po talaga tayo ng maraming mga challenges, mga pagsubok, 'di ba, at problema sa buhay. Kaya naman, kailangan magkaroon po tayo nitong persistence o perseverance. And sabi nga po ni Booker Washington, success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome. Yun po pala, ang success pala ay yung pong mga bagay na o kumbaga hindi po yung mga posisyon na narating mo, kundi yung mga obstacle na napanalunan mo. Kaya halimbawa, ikaw, ang goal mo ay mawala sa iyo yung paninigarilyo, 'di ba? Then all of a sudden nawala, 'di ba? Success 'yon, 'di ba? Victory 'yon. Okay, kapag halimbawa ang goal mo ay magkaroon ng 85, 'di ba? O kaya 87 sa mathematics, 'di ba? Tapos na-reach mo yung na 'yon, yung goal na 'yon. Yan. Ibig sabihin, success din 'yon. Successful ka. And sabi nga ni Sir Winston Churchill, persistence is what gives losers a winner's edge. Persistence is what makes winners out of losers and what makes winners out of quitters. Kaya kapag may persistence ka pala, hindi ka sumusuko, winner ka automatically. 'Di ba? Kasi yan lang ang edge ng mga dating quitter, 'di ba? O kaya naman yung simpleng tao, 'di ba, para maging winner. Kaya kung ako sa inyo, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, dapat po ang attitude po natin, hindi po tayo nag-give up. Okay po? Kaya sabi nga po dito, persist until you win, keep on keeping on. Sa buhay po natin, huwag po tayong susuko. Magtuloy-tuloy lang po tayo. Okay? And sabi nga po dito, a little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. Alam niyo po ba yon? Na minsan konting tiyaga lang, konting effort lang, konting sikap lang, at yung parang minsan, yung parang feeling natin wala ng pag-asa na failure, ay magiging glorious success. Hindi mo alam, konting aral mo na lang, papasa ka na pala, konting pagpapasikat mo na lang, di ba? O kaya naman, konting tiyaga na lang, ipapromote ka na pala sa trabaho mo, di ba? Kaya wag na wag kang susuko. And sabi nga po ng Revelation 2 verse 2, I see what you've done, your hard work, your refusal to quit. I know you cannot stomach evil, that you weed out apostolic pretenders. I know your persistence, your courage in my cause, that you never wear out. Diba? Kung mapapansin nyo po, dyan sa verse po na yan, kapansin-pansin yung salita na refusal to quit. Na alam daw po pala ng Diyos, kapag meron tayong ugali ng hindi nag-give up o hindi sumusuko. And kino-comment po ng Panginoon yan. Ibig sabihin, napapansin pala niya yan.
So meaning to say, kapag may ugali ka na hindi ka pala sumusuko agad-agad, approve sa Diyos yan. Di ba? Ibig sabihin, believe ang Diyos sa'yo. Kaya sa mga tao, di ba, na hindi sumusuko kahit may mga problema, hindi nyo alam, nalulugod po pala si Lord sa atin. Amen? Amen? Amen. Di ba? Kaya tayo sa mga lahat ng mga nakikinig diyan, kung meron man tayong mga pinagdadaanan, 'di ba? At hindi tayo sumusuko agad-agad, yan nalulugod at natutuwa ang Diyos sa inyo. Kaya nga po sabi dito, ano daw po yung mga bagay, bibigyan po natin, pag-aaralan natin, ano yung 4 na bagay na ginagamit ng kaaway para pigilan ka na magpatuloy. 4 things the enemy will use to keep you from keeping on. Kaya dapat i-take note nyo po to. I-screenshot nyo kung kinakailangan, di ba? Para maiwasan po natin. Kasi gusto po natin magpatuloy sa buhay, ito po yung mga bagay na dapat iwasan natin. Unang-una, ito pong tinatawag na unconquered sins. Alam niyo po ang ginagawa ng demonyo para po hindi tayo magpatuloy sa buhay ay yung mga mismong kasalanan natin. Ang ginagawa ng demonyo, tinetempt niya tayo, tinutokso niya tayo, 'di ba? Tapos kapag nalaglag tayo sa kasalanan, ang mangyayari sa atin, hindi na tayo magpapatuloy. Kaya hangga't maaari po, I encourage everyone na kung tayo po ay meron pang mga kasalanan na alam naman natin na nagpapahirap sa kristyanong buhay natin o sa lakad natin, ano pong dapat na gawin natin? Talunin natin yung kasalanan na yon. Na by the grace of God, by the help of God, in Jesus' name, di ba, mawala sa atin lahat ng mga kasalanan na yon. Kasi sabi nga po sa Hebrews 12:1, therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, let us strip off and throw aside every encumbrance, ang ibig sabihin po niyan, unnecessary weight, and that sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us. Sa madaling salita, ang sinasabi po ng verse na yan, let us throw aside every encumbrance. O ang ibig sabihin po nun, yung unnecessary weight, yung nagpapabigat sa atin. And sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangles us. And alam niyo po mga kapatid, ang kasalanan talaga, ang katotohanan talaga ng kasalanan, nakakapagpabigat yan. 'Di ba? Halimbawa, kapag ikaw meron kang sama ng loob, ang bigat, 'di ba? Kapag ikaw may galit ka, ang bigat. Tama? Kapag ikaw naman meron kang bisyo, ang bigat sa buhay niyan. 'Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, 'di ba? Tapos may bisyo ka pa rin, nagsusugal ka pa rin. 'Di ba? Mabigat po 'yon, yung bagay na 'yon. Kaya minsan, may mga tanong po tayo sa buhay na nagtatrabaho naman ako, pero bakit hindi ako umaasenso? Kasi tanungin mo sarili mo, baka naman sinusugal mo kasi yung sweldo mo, di ba? O kaya naman nagtatrabaho ka naman pero panay ang inom mo, panay ang lasing mo. Ang tawag po dyan ay nakakapagpabigat ng buhay. Kaya nga naman, sabi nga po dyan, di ba, sa verse po na pinag-aralan po natin, na dapat daw po, isang tabi natin yan, tanggalin po natin yan sa buhay po natin. And alam niyo po, nakakatuwa nga po itong kwento na to, sa ancient Greek po, na mga runners, yung mga sinaunang mga runner po sa Greek, alam niyo po kung ano pong mga ang ginagawa po nila para manalo sila tsaka para talagang makatakbo sila ng maayos. Ang ginagawa po nila, talagang naghuhubad po sila. Kung ngayon po, yung mga atleta po natin, mga runners po natin, nakasuot po sila ng mga tights, kung tawagin, yung mga yung mga yung mga maninipis, 'di ba? Yung mga pang runner na outfit. Dati po, wala po talaga silang suot. Hubot-hubad sila. Bakit po? Ang rason, para po makatakbo sila ng mabilis at para makatakbo po sila ng maayos. And ganun po ang sinasabi ng verse po natin. Hindi po maghubad po tayo ngayon, ha? Kundi ang sinasabi po ng verse po natin, lahat ng mga pwedeng makapagpabigat sa atin, sa takbuhin natin sa buhay, alisin po natin. Hubarin po natin. Diba? Nang sa gayon, maayos po nating matakbo ang buhay po na ito. 'Di ba? Kaya halimbawa nga po, ang kagaya po niyan, yung sinabi ko po sa NHA, para pong pagsakay po sa hot air balloon. 'Di ba? Sa hot air balloon, sino po nakasakay sa inyo sa hot air balloon? Yan, siguro yung mga social diyan. 'Di ba? Sa hot air balloon, kung sasakay ka ng hot air balloon, in order pala na lumipad 'yun ng mataas, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung mga bag ng buhangin dun sa loob ng hot air balloon. And you will notice na habang ginagawa mo yon,
paakyat ka ng paakyat, pataas ng pataas yung yung lipad ng hot air balloon. And alam nyo, ganun din po tayo sa buhay po nating mga Kristiyano. Na alam nyo po ba na habang inaalis natin yung mga kasalanan natin na nakakapagpabigat sa atin, nagugulat tayo, paangat na ng paangat yung Christian life natin. Papunta na tayo ng papunta sa kalangitan. Kaya tayo ay encourage everyone po na kung meron po tayong alam natin na kasalanan, ay ilay aside po natin. Ibig sabihin, iwanan po natin, isuko po natin sa Panginoon. Pangalawa naman ay undefined goals and purposes. Alam niyo po yun, ang isa pa sa nakakapagpahirap sa atin para hindi magtuloy, ay yung hindi mo alam kung ano yung goal mo and purpose mo. Alam niyo po, kagaya nga po, hindi ko po sa nilalahat nung ako po ay nag-care group nung last year 2023, doon po sa dito po sa MNHS Muntinlupa National High School. Nagulat po ako sa sagot ng mga kabataan ngayon kasi meron akong question po sa kanila noon na ano ang goal mo sa buhay? Ano ang dream mo sa buhay? Nakakalungkot po kasi ang daming sumagot, hindi nila alam yung goal nila. Hindi nila alam yung purpose nila sa buhay, hindi nga nila alam yung pangarap nila o yung dream nila eh. Samantalang kami po, nung batch po namin, kasi po 1990s po ako, di ba? 90s po ako ang batch ko. Nung grade 1 pa lang po ako, grade 2, grade 3, kapag tinatanong kami ng teacher namin, alam na namin kung ano isasagot namin. Di ba? May mga sagot kami. Ako po, gusto ko pong maging doktor. Ako po, engineer. Ako po, gusto ko po maging architect. Di ba? Alam na po nila yung kanilang patutunguhan. Alam po nila yung goals nila sa buhay. Pero ngayon nga po, sa panahon natin ngayon, di ba? Parang kadalasan sa mga tao, hindi nila alam. Hindi nila alam bakit sila nabuhay, bakit sila humihinga, bakit sila ba't dumilat yung mata nila kaninang umaga. And nakakalungkot po pag ganun. Kaya nga, we need to understand, we need to know ano yung purpose natin sa buhay. Ano ang meaning ng buhay? Bakit ba tayo nabuhay? And alam nyo, unang-una, malalaman nyo ang buhay nyo kung anong purpose nito. Walang iba kundi kilalanin ang Diyos at alamin at basahin ang Bible. Kaya nga 'di ba may mga kataga tayo lalong-lalo na sa mga mahilig manood ng drama diyan. Sino mahilig manood ng drama? 'Di ba may mga drama tayo na yung pupunta ako sa New York, hahanapin ko ang sarili ko, 'di ba? Parang may mga ganun tayong mga kadramahan sa buhay kasi hindi natin kilala 'di ba? Hindi natin alam kung sino tayo, 'di ba? Aalamin daw, kumbaga parang pupunta sa ibang bansa para makita kung sino yung sarili, di ba? Para makilala ang sarili. And nakakalungkot kapag ganun. Kaya dapat, you need to know your goals and purposes. And sabi nga dyan, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us. Ang i-underline po natin dyan, yung appointed course of the race that is set before us. Ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Ano ba ang purpose ng Diyos sa atin? Ano bang pagkatawag ng Diyos sa atin? Kailangan alam natin 'yan. 'Di ba? Na ikaw ba tinawag kang pastor? Tinawag ka ba bilang para maging teacher? Tinawag ka ba para maging nanay, maging tatay, maging asawa? Kailangan alam niyo 'yon. Kasi kapag hindi natin alam yung mga goals natin and purposes, mahihirapan po tayo na mag-keep on keeping on. Kaya ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga tip o ng mga sample na pwede niyong maging purpose and goal sa buhay. And makikita nyo to sa walang iba kundi sa Bible. Unang-una, ito, tip ko po sa inyo. First, pwede nyo maging goal ang yung maging kagaya ni Jesus. Yan, maging kagaya ni Jesus in character and lifestyle. Diba? Halimbawa, ang tanong, mabait ba si Jesus? Amen. Mag-heart kayo kung mabait si Jesus. Ang tanong, mabait ka rin ba? Yan. Mapagbigay ba si Jesus? Amen. Ang tanong, mapagbigay ka ba? Okay? Maawain si Jesus. Ang tanong, maawain ka ba? Yan. Ngayon, kung medyo slight lang, medyo lang yung sagot mo, ngayon, pwede mong maging goal yan. 'Di ba? Na maging kagaya ni Jesus in character and in lifestyle. 'Di ba? Na kung si Jesus, paano siyang nabuhay, paano siyang naging mabuti sa mga tao, paano siyang naging mapagpatawad sa mga tao, ay gayahin natin. Pangalawa, develop the fruit of the Spirit and seek out the gifts of the Spirit. So pwede rin pala natin na maging goal yan, na maging mabunga sa banal na spirito. Ano-ano yung mga bunga ng banal na spirito na dapat lovely ka, 'di ba? Loving ka,
dapat joyful ka, dapat peaceful ka pala, mahilig ka sa kapayapaan, hindi ka nakikipag-away, di ba? Dapat patient ka, dapat kind, good, gentle, tsaka meron kang self-control. And yan, dapat maging goal natin yan sa buhay. Halimbawa, aminado ka na, ay, talagang pumapatol ako, parang ganyan. 'Di ba? Na ako medyo nawawala talaga pasensya ko kapag ginagalit ako. Pwede mong i-goal 'yon na this time in Jesus name, 'di ba, magiging mapagpasensya ako. And pangatlo, live a life that glorifies God in everything we do. So pwede rin po pala natin na maging goal 'yon, 'di ba? Na lahat ng mga bagay sa buhay natin ay makakapagdala ng glory sa Panginoon, 'di ba? Paano maging estudyante na nakakapagluwalhati sa Diyos? Paano maging working na nakakapagdala ng luwalhati sa Diyos? 'Di ba? So pwede nating maging goal 'yon, yung nakakapagpaluwalhati sa Diyos. Halimbawa, sa mga estudyante natin, sa ngayon kasi 'di ba, ang uso sa mga estudyante, hindi ko again sa nilalahat, 'di ba? Uso na yung may mga fraternity, uso yung mga nagkokopyahan, o kaya naman yung nag-cheat, 'di ba? So ngayon, kung gusto mo na makapagdala ng glory kay Lord, so pwede mong maging goal 'yon na, Lord, nagtatrabaho kasi ako ngayon o kaya nag-aaral ako ngayon. Pero Lord, dito sa pag-aaral ko, I want to glorify you. 'Di ba? Gusto ko po maluwalhati ka, matuwa ka sa pag-aaral kong 'to. Ayan, pwede mong maging goal 'yan. Pang-apat, work and provide for our families. Pwede palang maging goal 'yon o purpose. Yung magtrabaho ka, tsaka mag-provide ka sa pamilya mo. 'Di ba? Kasi nga naman, nasa Bible po yan, 'di ba, na yung tao na hindi nagtatrabaho o nagpo-provide para sa kanyang pamilya ay para daw hindi sumasampalataya sa Diyos, 'di ba? So pwede natin 'yan maging goal na dapat mag-provide po tayo sa ating pamilya. Lalong-lalo na kung magulang ka, 'di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay tatay, 'di ba? O kaya nanay, 'di ba? You should work talaga and provide. Panglima, be a good husband, wife, or child. So pwede rin po nating maging goal 'yan na maging mabuting asawa, maging mabuting anak. And pang-anim, maintain consistent godly character lifestyle in ungodly society. So pwede rin po nating maging goal yon na kahit ang sama pala ng mundo na to, pwede natin maging goal na maging maka-Diyos pa rin. 'Di ba? Kahit sa mundo na to, kahit sa lugar nyo, hindi na uso yung Bible study, pero ikaw, uso pa rin sa'yo. 'Di ba? Sa lugar nyo, panay yung mga bulyawan, 'di ba? Panay yung mga awayan, 'di ba? Pero ikaw, by faith in the name of Jesus, i-maintain mo yung consistent, godly character lifestyle in ungodly society. Nakakalungkot nga po, di ba, nung nakaraan, sinabi ko yun po sa church, na merong headlines, merong balita sa Facebook, di ba, na isang anak, pinatay ang kanyang nanay at nilagay sa icebox. Parang nakakalungkot po na ganun nakasama yung mundong ito, di ba? Pero tayo nga po na nakakarinig ng boses ko or nag-online Bible study, di ba, we need to have goal, di ba? Na magkaroon po ng maka-Diyos na pamumuhay. Dapat meron pa rin tayong pagkatakot sa Diyos at pagmamahal sa Kanya. At pangpito, pwede nyo rin maging goal to give your tithes and then add offerings as directed by the Word and the Holy Spirit. Syempre, sa mga bago pa lang po natin dyan, ang tithes po, hindi pa po yan familiar po sa inyo. Pero mababasa niyo po yan sa Bible, lalong-lalo na po sa Malakay 3:10, di ba po, na ang ikasampung bahagi po pala ng income natin ay hindi sa atin. Sa Diyos po pala yon. Kaya we need to give it back to the Lord. Kasi hindi po sa atin yon, yung 90% lang ang atin, pero yung 10% kay Lord po yon. Kaya dapat binibigay din po natin. Nung ako po kasi ay nagsisimba pa sa nung Catholic pa po ako, nung ako po ay sa mga kapatiran po nating Catholic. Akala ko po kung halimbawa kung ano lang yung madampot ko sa bulsa ko, yun lang ang ibibigay ko. Halimbawa, let's say for example, may piso ko, may 5 piso, yun lang binibigay ko. Pero hindi pala. Meron pala talagang sinabi sa Bible na ganito, ganyan. Diba po? So, ayan. So, pwede po nating maging goal yan. And pangatlo, deadly distractions. Ayan. So, yan yung mga ano yung mga distractions na yon? Sabi nga po dito, looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. Yan. So, yung sinasabi po dyan, na dapat wag po natin iiwas ang tingin natin sa Panginoon. Instead, dapat sa Kanya tayo focus. Kasi once na natanggal po ang focus natin kay Lord, hindi na tayo nakatingin sa Kanya at sa iba na,
madidistract po tayo. 'Di ba? Kaya halimbawa, kaya ngayon kunwari nakatingin kayo sa akin, 'di ba? Malabo yung nasa paligid nyo. Pero once na nakatingin kayo sa iba, ako naman yung malabo. Gets nyo? 'Di ba? So ganun po sa buhay. Kapag po tingin po tayo kay Jesus, yung ibang mga bagay, 'di ba? So malabo na siya. Hindi niyo na siya mapapansin. Kaya hindi siya makaka-distract sa inyo. Pero kapag kayo inalis niyo yung tingin niyo kay Jesus, yan madi-distract na po tayo. Kahit po sa mga runner natin, saan sila nakatingin? 'Di ba sa finish line, wala namang tumatakbo ng ganon. O kaya naman ganon, 'di ba? Lahat po ay tumatakbo ng nakatingin sa finish line. So ganon din po tayo. Na dapat po focus tayo kay Jesus kung gusto nating tumagal sa buhay natin, kung gusto natin na magpatuloy, 'di ba? And also, sabi nga po dito, we are to have eyes for no one and nothing else but Jesus. Kasi once na tumingin ka na po sa iba, kahit sa mga kapwa mo Kristiyano, kahit sa ibang mga tao, ayan, dyan na po matitigil ang ano nyo po, ang takbo nyo po bilang Kristiyano. Dyan na po kayo madi-discourage, dyan na po kayo panghihinaan ng loob, dyan na po kayo mawawala ng gana. Pero kapag kasi nakatingin lang kayo kay Jesus, siya talaga nakakagana siya. 'Di ba? Siya talaga nakaka-motivate, 'di ba, na tumakbo sa Kristiyanong buhay. Kapag lahat tiningnan mo, matitisod ka lang. Kapag lahat tinignan mo, madi-discourage at madi-disappoint ka lang kasi nobody is perfect. Lahat po tayo may mistake, lahat po tayo may weakness, lahat po tayo may mga kasalanan. And sabi nga po dito ni Paul sa Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 'Di ba? Siya, focus lang po siya sa Panginoon. Kaya naman, si Apostle Paul, natapos niya talaga yung kurso ng kanyang buhay. Kaya sabi nga po dito, by keeping his focus on Jesus and the finish line of his life, Paul was able to avoid distractions, endure trials, and accomplish what God called him to do. Diba? Nakapokus siya doon. Kaya naman, sabi nga po dito, ano-ano yung mga distraction na yan? Ito po yung mga sample. Yung love of pleasure, kung mahilig ka po sa mga kalayawan, nakaka-distract po yan sa Kristiyanong pamumuhay. Lust of the flesh, tawag ng laman, cares of life, overindulgence, deceitfulness of riches. Halimbawa, panay yaman na lang ang pinag-iisip mo, panay pera na lang, 'di ba? Double-mindedness, murmuring, panay kareklamo, bitterness, resentment, pagkagalit, pagkaselos at katamaran, lahat po 'yan ay makaka-distract sa iyo. Kaya naman kung meron kayo kahit isa lang diyan, dapat po alisin po natin 'yan sa buhay natin and let us focus our eyes on Jesus. Pero ito po ang maganda dyan. Ito po ang magandang balita. Bakit? Kasi sabi nga po dyan, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Meaning to say, may labas pala, may exit pala sa lahat ng yan, sa lahat ng ito, di ba? So, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para makalabas sa lahat ng yan. Kaya sabihin mo nga sa sarili mo, kaya ko to. I-type mo nga, kaya ko to in Jesus' name. Diba? So, huwag kang magpapadistract. Okay? And pang-apat, losing motivation. Ika nga, diba, kapag ikaw, tumatakbo ka, diba, meron kang goal, dapat po may, kumbaga motivation ka. And kapag ikaw, wala kang motivation, yan. So, isa rin po yan sa nakakapagpahirap sa'yo at nakakapagpatigil sa'yo. Kaya sabi nga, one of the best ways to keep on keeping on is to remind yourself why you're doing what you're doing. Diba? Bakit ko kaya to nararanasan? Diba? Bakit ko ba to ginagawa? Okay? Bakit ba ako bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Ayan, dapat tanungin mo yung sarili mo. Kasi alam niyo po, si Jesus, ganyan ang ginawa niya. Sabi po dito, He, for the joy of obtaining the prize that was set before Him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. And po sabi, for the joy set before, He endured the cross. Alam niyo po kung bakit tiniis ni Jesus yung cross kahit ang bigat-bigat nun? Kasi ang nasa isip niya, ikaw. Ang nasa isip niya, tayo. 'Di ba? Kasi ang nasa isip niya ay pagka ito na pagtagumpayan ko, pag ito nakayanan ko, makakasama ko si Jess sa kaharian ko.
makakasama ko si Mira sa kalangitan. 'Di ba? Kaya naman, talagang in-endure yun ng Panginoon kahit ang bigat-bigat, kahit ang layo-layo, milya-milya yung nilakad niya. 'Di ba? Tiniis niya. Hanggang sa nasabi niya, it is finished, it is done. Bakit? Kasi ang inisip ng Panginoon, yung aftermath, yung reward na magkakaroon siya, kaya niya natiis yung mga bagay na yun. Kaya ganun din tayo sa buhay po natin, para makapagpatuloy tayo sa buhay natin, lagi nating isipin yung future. Lagi nating isipin yung reward. Pag itong pag-aaral kong to, chinaga ko to, sinipagan ko dito, ano bang mangyayari sa akin? 'Di ba? Kapag itong trabaho ko, ginalingan ko, naging tapat ako, ano bang mangyayari sa akin? Isipin niyo maigi. Kapag itong asawa ko, tiniis ko to, naging mabait pa rin ako dito, ano mangyayari sa pamilya namin? 'Di ba? So, lagi niyong isipin 'yon. Ngayon, sa kabaligtaran naman, isipin pa rin yung consequence. 'Di ba? Na, halimbawa, kapag nandaya ka, kapag nang away ka ng asawa, ano mangyayari? 'Di ba? So, 'yon. And then, kaya nga sabi dito, Christ saw beyond the cross to a victorious, successful, prosperous, dynamic second coming to reign with the saints forever. Kaya sabi, we are encouraged to look beyond our own suffering and pain to see how our lives affect those around us whom we love. And alam niyo po, kapag tayo napagtagumpayan natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin, hindi natin alam, magkakaroon pala to ng impact sa iba, na mabibless pala yung iba, 'di ba? Na dahil ikaw naranasan mo tong problema na to, tapos nakita ka ng iba na kinaya mo, maiisip nila, ay kung kaya niya, kaya ko rin 'yon. 'Di ba? Kung nalagpasan niya, malalagpasan ko rin 'yon. 'Di ba? Kaya tayo, maging matibay lang tayo sa buhay natin. Bakit? Kasi we never know sino yung nakatingin sa atin. Hindi mo alam sa mga magulang pala diyan. Tinitignan ka ng anak mo paano kang mag-respond o mag-react kapag may problema kayo, kapag dumating na yung bills, kapag may mga pagsubok, kapag may nang-away sa'yo. Tinitingnan pala ng katrabaho mo yung magiging attitude mo kapag pinagalitan ka ng boss mo. 'Di ba? Tinitignan pala ng kaklase mo na kung ano yung magiging response mo kapag inaway ka ng kaklase mo or kung may nandaya sa kanila. And hindi mo alam kung ano yung magiging impact nun to those people, 'di ba, around you. Kaya naman, by faith in Jesus name, mapagtagumpayan natin lahat ng mga challenges na 'yan. Amen. Amen. So, andyan pa ba kayo? Hindi niyo pa naman ako tinutulugan, ha? So, ito yan. Ito na yung 7. Okay? 7 na 'to. Mabilis na lang po. Ayan. What does it take to be persistent? To keep on keeping on. So, ano yung 7 na yon? Na bagay, na quality ng isang winner in life. Okay? Una, ayan. So, believe in what you're doing. Gusto mo po na magtagumpay sa buhay? Gusto mo na maging winner in life? Unang-una, magtiwala ka. Okay? Maniwala ka sa ginagawa mo. 'Di ba? Halimbawa, ikaw ay kumakanta, 'di ba? Tapos alam mo naman para diyan ka. 'Di ba? Kahit may magsabi sa iyo, "Oy, ang pangit ng boses mo." "Oy, yung boses mo lumiliko, pumupunta sa Araneta." 'Di ba? Pumupunta doon sa sa kanto, 'di ba? Kung saan-saan pumupunta boses mo, 'di ba? Maniwala ka na para doon ka, 'di ba? Believe in what you're doing. Halimbawa, dancer ka, 'di ba? Tapos may may nagsabi sa iyo, "Oy, tigilan mo yung pagsayaw mo, mukha kang kalansay." 'Di ba? Kumbaga parang ituloy mo pa rin kahit ganun yung sabihin. Kasi naalala niyo yung kwento na may isang dancer. Ngayon, ang galing-galing niya naman talaga. Kaso may nagsabi lang sa kanya na, "Uy, alam mo ang pangit mo sumayaw." Isang tao lang yun, and nakakalungkot dahil dun sa isang tao na yun, tumigil siya sa pagsayaw. Ngayon, isang araw, tinanong niya yung isang araw, kumbaga years ang lumipas. Ngayon, nakita niya yung nagsabi sa kanya na yon na, "Uy, ang pangit mo sumayaw." Nakita niya yon. Kaya tinanong niya, "Uy, bakit ba nung nagkita tayo, sinabi mo sa akin, ang pangit ko sumayaw?" Tapos biglang alam niyo ang sagot nung tao na yon. Sabi niya, "Wala lang. Gusto ko lang sabihin." Parang isipin niyo kumbaga parang yun dapat ang kanyang patutunguhan. Yun dapat ang kanyang karera ng buhay. Pero dahil sa isa lang na nagsabi sa kanya na ang pangit niyang sumayaw, hindi na siya sumayaw for life. And sa mga nakakarinig ng boses ko, ganun din po sa buhay po natin.
sa mga pinapagawa po sa inyo ng Panginoon, stick to it. Ngayon, kung may magsabi man, isa, dalawang tao na hindi ka para dyan, ang pangit ng ginagawa mo, huwag ka maniwala. Kung tinawag ka ng Panginoon para dyan, kahit i-down ka ng 10,000 tao, pero basta ang Diyos ang tumawag sa'yo, believe in what you're doing. 'Di ba? Talagang maniwala ka sa calling mo, maniwala ka sa Diyos na siya yung tumawag sa'yo, huwag kang padadala sa kanila. Amen? 'Di ba? Kaya nga po sa amin din, 'di ba, bilang mga pastor, we need to endure lahat ng mga binabato sa amin, lahat ng mga kumbaga sinasabi sa amin, laban sa amin, 'di ba? Kasi kung ako personally hindi ako maniniwala sa sarili ko, 'di ba? I will stop, 'di ba? Kumbaga magi-give up ako. Pero dahil nga naniniwala ako na kaya ko sa tulong ng Panginoon, ayan, magpapatuloy tayo. Kaya kayo din, 'di ba? I-type nga natin kayo din. Okay? Kaya 'yan. Tapos pangalawa, know you have the ability to succeed. So, nilagpasan na lang natin yung mga verse Mababasa niyo yan sa Acts 13:41 tsaka Isaiah 48:17. Pangalawa, know you have the ability to succeed. Ibig sabihin, kung gusto mo maging winner in life, ayan, so dapat malaman mo na meron kang kakayanan na maging successful. Okay? Na kaya mo. 'Di ba? Kaya mo ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoon. Sabi nga, 'di ba, ng Matthew 17:20, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki lang ng buto ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito, walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ayan, di ba? So, ibig sabihin po nito, know you have the ability to succeed. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Di ba? Huwag mong i-underestimate. Kasi sabi ko nga, di ba, kagaya nung linggo, sabi ko, bawat isa sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng full potential, ng good potential, ng great potential. And hindi natin alam kung ano yung nilagay ng Diyos na yon sa atin. Pero dapat alam mo na kailangan na kaya mong maging successful, 'di ba? I-cheer mo yung sarili mo, 'di ba? And ang in-example ko nga po niyan ay yung buto, 'di ba? Yung parang isipin mong maigi yung buto na yon. Pag tinanim mo, 'di ba? Nilagay mo sa ilalim ng lupa, 'di ba? Ilang buwan, ilang taon puno na. Tapos nagpo-produce na rin ng maraming bunga, 'di ba? Isipin niyo maigi, kaliit-liit nun And alam niyo po, tayo parang ganun tayo, 'di ba? Na tayo po ay born with an incorruptible seed, kaya naman hindi tayo dapat maliitin, 'di ba? Darating yung time, 'di ba? Ikaw magbubunga ka rin, magiging successful ka rin. Okay? And pangatlo, keep your faith focused on your goal. 'Di ba? Maging focus ka lang, 'di ba? Kung ang goal mo ay pagpapapayat, sabihin man ng nanay mo, sabihin man ng ate mo, papapayat ka ba? Makarinig ka man ng mga focus on your goal. Kasi 'di ba minsan yung mga pagpapapayat natin hindi natutuloy. Bakit? Kasi mismong kunwari nanay natin, 'di ba? Nakakalimang kaldero ka nga eh. 'Di ba? Kaya tuloy ikaw nadi-discourage ka na. Sige na nga, 'di ba? Talagang kakain ka naman ng gusto. 'Di ba? Keep your faith, focus on your goal. 'Di ba? Maniwala ka. 'Di ba? Doon ka lang sa goals mo. And I encourage everyone na kung halimbawa meron naman kayong notebook, kapag may goal kayo, sulat nyo para hindi nyo nalilimutan. Okay? And then, sunod naman, never look at the wind and the waves of life. Ito naman, wag ka daw titingin sa alon tsaka sa hangin ng buhay. Naalala niyo si Peter, di ba? Sabi diyan, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ko riyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Diba? Kaya tayo po, kapag tayo ay focus kay Lord, we will walk with the impossibilities. Diba? Talaga namang maglalakad tayo sa lahat ng imposible sa buhay. Pero pag tayo ay nakatingin na sa mga alon ng problema, sa lakas ng hangin, ayan, dyan tayo lulubog. Kaya di ba minsan kapag nagfo-focus ka talaga sa problema mo, sa mga project na hindi mo pa nagagawa, sa mga bills mo na ang lalaki, di ba? Ano nangyayari sa'yo? Lumulubog ka. Di ba? Unti-unti ka nang nagrereklamo, inaaway mo na yung asawa, ikaw kasi hindi ka nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Kung ano mga sinasabi mo, di ba? Nagmumurmur ka na, nagko-complain ka na. Pero kapag nag-focus ka kay Lord, alam mo na siya ang bahala. Okay?
And then panglima, realize that no doesn't just mean no. It often means no. Yan, minsan hindi pag nakatanggap ka ng no, hindi ibig sabihin yan no na, yung parang hindi na agad. Ang minsan ang pinaparating ng Panginoon no, na dapat malaman mo ito, 'di ba? 'Di ba? Lord, bakit hindi naging kami? 'Di ba? Lord, bakit hindi naging siya? 'Di ba? Yung parang may tanong tayo, ba't hindi kami nagkatuluyan? Crush na crush ko siya. 'Di ba? Minsan, ang gusto ng Panginoon, 'di ba, malaman mo, kasi ganito, 'di ba? Hindi mo alam kasi lasenggo yun, kaya hindi, oo, nakatingin ka lang, pogi lang, pero lasenggo pala yun. 'Di ba? Kasi tayo, may pogi lang na sumulpot sa buhay natin, may umano lang, ba't pag nagdi-dislike si Mira. Di ba, may mga pogi lang na ngumiti, may pogi lang na kumindat, kikiligin na, di ba? Pero minsan, nagno-know si Lord dyan sa atin. Gusto niya malaman natin ganito, ganyan. Kasi, di ba, makinig ka sa akin. Okay? So, it doesn't mean no. Okay? Kundi no. Okay? Pang-anim, encourage yourself in the Lord. Ayan, di ba? So, kagaya nitong orange, sometimes, you just have to pick yourself up and carry on. Tama ba yan? Di ba na minsan, naghanap ka ng encouragement, wala kang matanggap. Naghanap ka na magpapalakas ng loob mo, wala kang matanggap kahit magulang mo, di ba? Kahit pamilya mo, dinidiscourage ka. Minsan, may mga pagkakataon na ganun. Pero, hindi pa huli ang lahat. Kasi bakit? You can encourage yourself in the Lord. Pwede mong i-encourage yung sarili mo. Kaya nga, yun yung sinasabi ko palagi sa inyo, di ba? Pag walang nagsasabing pogi ka, ikaw magsabi, ang pogi-pogi mo. 'Di ba? Pag walang nagsasabing maganda ka, ikaw magsabi, ang ganda-ganda mo, humarap ka sa salamin. 'Di ba? At maniwala ka, kapalan mo ang iyong face, 'di ba? Sabi mo, ikaw talaga ang ganda mo, ubod ka ng ganda, kilabot ka sa ganda. 'Di ba? Kasi kapag hindi mo ginawa 'yan, 'di ba? Walang magsasabi. Kailangan ikaw mismo. Okay? Kaya sabi nga dito, lubhang si David ang very good example niyan. Sabi diyan, lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sa English, and David encouraged himself in the Lord sa pamamagitan ng pag-remember, pag-alala ng mga ginawa noon. Diba? Kaya sabi nga, the best way to encourage yourself is to recall all that God has done for you in the past. Naalala niyo yung si David, na yung kuya niya, di ba, hindi naniniwala sa kanya. Ba't ka ba nandito? Di mo naman kaya yan. Kahit si Saul din, hindi rin naniniwala sa kanya na kaya niyang pataubin si Goliath. Pero anong ginawa ni David? Ni-recall niya, inalala niya, hindi, niligtas nga ako ng Diyos sa mga oso at sa mga leon. Ililigtas din ako ng Diyos sa na yan, sa hindi tuli na yan, sa supot na yan, sa uncircumcised na yan. Sabi niya gano'n, di ba? Kaya tayo rin, ipaalala rin natin sa mga sarili natin yung mga kabutihan ng Diyos para ma-encourage tayo. And sabi nga dito, you need to develop a did I ever tell you about the time speech. Diba? Kailangan humarap ka sa salamin, tapos mag-speech ka. Ang title, Did I Ever Tell You About the Time? O kaya naman, nasabi ko na ba sa'yo? Diba? Ito, sasampulan ko kayo ha. Harap kayo sa salamin, tapos sabihin nyo tong mga katagan na to. Sabi niya, harap kayo sa salamin, sabihin nyo to sa sarili nyo. Nasabi ko na ba sa'yo na nung ako ay makasalanan pa at pupuntang impyerno, si Jesus, inabot ako at niligtas ako, 'di ba? At nilagay ako sa solid rock, 'di ba? Sinabi ko na ba sa iyo, nung time na nawalan ako ng trabaho, si Lord ang nag-provide ng trabaho sa akin, 'di ba? Sinabi ko na ba sa iyo, nung time na wala akong pagkain sa bahay, si Jesus ang nagpadala ng someone para magpadala ng pagkain, magdala ng pagkain. At sinabi ko na ba sa iyo na nung anak ko ay na-addict sa drugs, 'di ba? Pinalaya siya ng Panginoon. Sinabi ko na ba sa iyo, sarili ko, na nung ako ay nasa delikadong sitwasyon, nasa aksidente ako, ang Diyos ay nag-intervene at inalis ako sa aksidente na 'yon. 'Di ba? At sinabi ko na ba sa iyo nung sinabi nung doktor sa akin na may sakit ako, si Jesus ang nagpagaling sa katawan ko. Sinabi ko na ba sa iyo, gaano kabuti ang Diyos ko? Amen! Amen! Dapat ganyan ang sinasabi natin sa sarili natin. Huwag natin i-down yung sarili natin.
ay baka nga ano, may sakit ako, baka ikamatay ko 'to, 'di ba? Wag gano'n. 'Di ba? Ay siguro nga pangit ako, 'di ba? Ay siguro nga kawawa ako. Hindi gano'n. Dapat i-encourage mo ang sarili mo, 'di ba? Masagana ka, pinagpala ka, harap ka sa salamin, 'di ba? Ikaw ay successful, victorious ka. Kaya mo ang lahat ng bagay, gagaling ka rin, mare-restore ka rin, mare-revive ka rin, powerful ka, 'di ba? talaga gawin mong powerful. 'Di ba? Talagang ilubos-lubos mo na. Okay? Kaya ganun mag-encourage. So, binigyan ko na kayo ng sample ha, dapat gawin niyo 'yan. And lastly, never give up and never give in. Ang lahat ng mga nananalo sa buhay, hindi nagi-give up, hindi sumusuko. Kaya type nyo nga, huwag kang susuko. Ayan. Ano man ang problema mo sa buhay, huwag kang susuko. And nakakatuwa, meron akong na ano kasi, napanood na video kanina, preacher siya, pero ano siya, yung pilay. Tapos ngayon, in-interview siya ni Sidro at sabi niya, bakit ganon? Parang after all ng nangyari sa'yo, bakit hindi ka sumuko? 'Di ba? Pilay ka na tapos ano, kumbaga parang ba't hindi ka sumuko sa buhay? Ba't hindi mo ano, parang tinapon yung pananampalataya mo? Kasi nung time daw na nangyari sa kanya yon, nagsalita daw sa kanya ang Panginoon sa puso niya. Talagang narinig niya audibly na nagsalita ang Panginoon sa puso niya, nagagamitin kita. Ngayon alam niya ang conclusion niya, kung ikaw ay nakatanggap ng mensahe ng Panginoon, kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, kung nagsasalita si Lord sa puso mo, paano kang susuko? Ang ganda, no? Paano kang gi-give up? Kung ikaw daw ay kinakausap ng Panginoon, oo nga naman, no? Kung ikaw kinakausap ka ni Lord, kung ikaw talagang nagpaparating si Lord ng mensahe sa'yo, bakit ka nga ba susuko? 'Di ba? Wala kang dahilan para sumuko, 'di ba? Kasi kakampi mo ang Diyos. Ang Diyos ay para sa iyo, 'di ba? He is not against you, he is for you. Lahat ng gusto niya para sa iyo ay maganda, 'di ba? His plans for you is to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a future. Hallelujah. Kaya naman hindi tayo susuko. Kaya sabi nga, when you feel like giving up, don't. 'Di ba? Kapag nafe-feel mo parang pag-give up ka na, wag. 'Di ba? Sabi nga, the attack may be intense, the adversity more than you can seemingly bear, but never give up. Parang ang intense, pero wag kang mag-give up. Kasi baka mamaya, isang pukpok na lang, di ba? Isang pukpok na lang, isang sampal na lang sa ka-life group, magbabago din yan, di ba? So, never give up. Okay? Never give up. Sabi nga po, a winner persists even in the face of defeat, di ba? Ang winner, di ba, nagpapatuloy siya kahit ano, kahit parang feeling niya matatalo na siya. Okay? And sabi nga ng isang president, nominee sa pagka-president, on the plains of hesitation lie the blackened bones of countless millions who at the dawn of victory laid down to rest and in resting died. Diba? Kung saan malapit na yung victory, doon pa sila nagpahinga. At sa pagpapahinga nila, doon pa sila namatay. And mga kapatid, ayaw po ng Diyos na mangyari po sa atin yan. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin, winner po tayo. And sabi nga po, persistence and obedience are keys to success in life. Kung gusto po natin na maging successful, mag-obey lang tayo kay Lord. Tapos wag tayong susuko. Later on, magiging successful din tayo. Magtatagumpay tayo. And sa mga tao naman na nakakaranas na parang feeling mo, hindi mo kayang i-give up yung paglalasing mo, huwag ka susuko. 'Di ba? Try mo lang kasi 'di ba tayo binabago tayo ni Lord from glory to glory. Minsan ganoon, 'di ba? Yung parang ba't ganoon, di ko pa rin malabanan, nakakainom pa rin ako, kahit isang baso na lang, pastor. 'Di ba? Next time, gawin mong kalahati. 'Di ba? Hanggang sa next time gawin mong 1/4 hanggang sa mapagtagumpayan mo. Amen. Kasi persistence and obedience are keys to success in life. Mahalaga sumunod ka. Okay? And sabi nga, your victory may be just around the bend or over the next hill, so persist until you cross the finish line. Kasi andyan na, malapit na. 'Di ba? Konting tiyaga na lang. Okay, malapit na. Tsaka sa mga Kristiyano dyan, sa mga naghihintay po sa Panginoon, malapit na. Malapit nang dumating si Lord. Konting tiyaga na lang. 'Di ba? Mararapture na tayo. Talaga namang makakasama natin si Lord. Makikita natin siya ng bukaan. 'Di ba? Kaya naman, wag tayong susuko. Okay? Kaya dito, sabi nga po sa conclusion natin, and there may be times in your life, may mga darating sa buhay mo, when you feel like you're only driving
5 miles per hour na parang feeling mo ang bagal-bagal mo. But here's the good news. Through persistence, you will reach your destination. Amen? Amen, di ba? Ganun din, di ba? Kapag parang feeling natin, kagaya nga po sa aming mga nag-i-e-bike, di ba? Parang feeling namin, ang bagal ng sasakyan namin, di ba? Pero nakakarating naman, di ba? Sa paroroonan. And ganun din tayo sa Kristiyanong buhay natin. Parang feeling natin, mabagal tayo, mabagal yung growth natin, mabagal yung pag-unlad natin, pag-improve natin. Pero alam nyo, slowly but surely, pag ikaw nag-persist ka lang, pag ikaw naging faithful ka lang, mararating mo rin ang tagumpay. Amen! Amen! Never give up, mga kapatid. Never give in. Give it all to Him. Di ba? Because He cares so much more than you know. Amen. Amen. Okay? So ngayon po, mag-closing prayer na muna po tayo. So, sige po, let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin upang makapag-aral muli, Lord God, ng iyong mga salita. And salamat po, Panginoon, sa narinig po namin about sa 7 necessary qualities of a winner in life. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil alam po namin na kalooban mo na magtagumpay kami sa aming mga buhay, Lord God, sa mga pamilya po namin, pag-aaral, pagtatrabaho, paglilingkod, o sa lahat ng karera ng buhay po namin. Kaya dalangin ko po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayong gabi na ito, dalangin ko na ikaw ang siyang magpatagumpay sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, to never give up or never give in, Panginoon. Kung meron man po na mga nahihirapan po sa amin ngayon, Lord God, sa pagsubok o problema ng buhay, tulungan mo po siya ngayon, iangat niyo po siya, alalayan niyo po siya, hawakan niyo po siya, Panginoon, by the power of your hands, Lord God, in Jesus' name. And dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang magsubaybay sa Kanya, ikaw ang magtawid sa Kanya, Panginoon, Lord God, dun sa pagtatagumpay. At inihiling ko nga po na lahat po kami, Panginoon, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na tulungan mo, Panginoon, Lord God, sa mensahe na ito na may apply namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. And ano man po yung mga hardship, mga difficulties, Panginoon, o obstacle, hindrances na hinaharap namin, nire-rebuke po namin ang lahat ng ito. Lahat ng mga sakit at karamdaman na yan, be gone in Jesus' name. We cast you out in Jesus' name. Lahat ng mga financial difficulties o hardship, we cast you out in Jesus' name. Lahat ng mga problema, demonic problem, demonic drama, we cast you out right now in the name of Jesus. Lahat ng mga spirito ng depresyon, lahat ng mga kalungkutan, lumayas kayo sa buhay namin. We cast you out now in Jesus' name. And dalangin nga po namin na sumaya kami ulit. Patuloy, Panginoon, na maggalak kami ulit, Panginoon, Lord God, sa presensya at kapangyarihan mo, Lord God, in Jesus' name. Lahat po ng mga pag-aaway-away, Panginoon, Lord God, sa pamilya o saan pa man, Panginoon, Lord God, ay alisin at tanggalin mo in Jesus' name. And let the peace of God reign in our lives and in our hearts, Lord God, in Jesus' name. Dalangin ko na lahat ng mga problema ma-resolve, lahat ng mga problema masolusyonan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And I pray, Panginoon, na lahat po kami ay maging matagumpay sa buhay, Panginoon, Lord God. Kaya thank you so much, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na purit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.